Raja Sulaiman class OPVs will be upgraded with SH Defense's modular cube system. Philippine Navy eyes future-ready fleet with Danish technology. Sa patuloy na pag-usbong ng modernisasyon sa hanay ng hukbong dagat ng Pilipinas, isang makabago at mahalagang hakbang ang unti-unting nabubuo ang integrasyon ng SH Defense's Cube modular system sa mga bagong Raja Sulaiman class offshore patrol vessels, OPVs. Hindi na pangarap lamang ang magkaroon ng Philippine Navy na hindi basta-basta lang makipagpatrolya, kundi isang hukbong dagat na kayang magpalit ng tungkulin depende sa misyon. Mula sa surveillance hanggang anti-submarine warfare, mula sa humanitarian missions hanggang mine clearing, lahat sa iisang barko, lahat sa loob ng ilang oras lamang. At ang teknolohiya mula sa Denmark, partikular ang kumpanya ng SH Defense, ang posibleng susi upang maisakatuparan ito. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa tila payak na diplomatikong kaganapan, ang pagbisita ng Danish Ambassador sa Pilipinas. Kagalang-galang Franz Michael Schulte Melvin, kay Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espalita Jr., ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Sa unang tingin, ito'y isa lamang formalidad ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ngunit sa likod nito ay may mas malalim na intensyon, ang posibilidad ng estratehikong ugnayan para sa naval modernization ng Pilipinas. Ang cube system ng SH Defense ay isa sa pinaka-revolusyonaryong konsepto sa modernong naval warfare. Gamit ang mga standardized, containerized mission modules, maaaring magpalit ang isang barko ng misyon depende sa operational requirement, hindi sa loob ng araw o linggo, kundi sa loob lamang ng ilang oras. Ito ay hindi lamang usapin ng kaginhawaan. Ito ay evolution ng naval doctrine. Mula sa traditional na fleet composition na puro specialized ship, tungo sa isang flexible force na kayang mag-react sa real-time threats at sitwasyon. Ang Raja Sulaiman class OPVs ay idinisenyo mula sa simula upang maging open architecture at future upgradable. Mas malaki ito kaysa sa nakaraang patrol vessels ng Navy, mas may endurance at may disenyo na akma sa modernong sensors, weapon systems at digital upgrades. Ibig sabihin, hindi kailangang baguhin ang buong barko para makasama ang cube modules. Ang kanilang hull, systems layout at mission bay ay nakaredy na upang tumanggap ng ganitong klasing integration. Isang malinaw na senyales na ang mga OPVs na ito ay ginawa upang harapin ang mga banta ng ika-21 siglo. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang seguridad sa West Philippine Sea ay isa sa pinakamalaking hamon ng ating panahon. Hindi lang ito tungkol sa territorial dispute, kundi pati na rin sa pagpapatupad ng batas, humanitarian assistance at disaster response sa isang rehiyon na patuloy ang tensyon. Sa ganitong konteksto, hindi sapat na may barko lang ang Pilipinas. Kailangan natin ng barkong kayang tumugon sa iba't ibang misyon, anytime, anywhere. Ito ang eksaktong layunin ng modular system. Maximum flexibility with minimum resources. Sa halip na bumili ng magkakaibang klase ng barko para sa bawat uri ng misyon, maaaring magkaroon ang Pilipinas ng mas kaunting platform, ngunit mas maraming capability depende sa kung anong module ang dala nila. Bukod dito, mas mabilis ang modernization cycle. Kapag may bagong teknolohiya o weapon system, hindi kailangang baguhin ang buong barko, palitan lang ang module. Mas mabilis, mas mura, at mas praktikal sa mahabang panahon. Ang SH Defense ay hindi lamang nagbebenta ng teknolohiya. Bukas sila sa transfer of knowledge, training, at posibleng local manufacturing partnerships na makikinabang hindi lamang sa Navy kundi pati na rin sa local defense industry ng bansa. Sa isang makabansang pananaw, ito ay hakbang hindi lamang para sa seguridad, kundi para rin sa ekonomiya at self-reliance. Ang teknolohiya ay nandyan na.
Ang mga OPV ay narito na. Ang Denmark ay bukas sa kooperasyon. Ang natitira na lang ay political will mula sa Department of National Defense, sa pamahalaan, at sa mismong pamunuan ng Philippine Navy upang yakapin ang makabagong pananaw sa naval modernization. Kung maipapatupad ito, hindi lamang tayo magkakaroon ng mas matatag na hukbong dagat, kundi ng isang puwersang pandagat na kayang sumabay sa pinakamodernong navy sa rehiyon.